Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. And sa video ito, update lang tayo sa kakatapos na naging laban kanina madaling araw ng Chinese Taipei kontra sa ating Gilas Pilipinas national team. So nanood tayo kanina ng laban mga alas 2, natapos na siya malapit na mag alas 4 yata ng madaling araw. So talagang tinutukan natin yung laban, and hindi tayo masyadong nakatulog talaga, dahil sa bukod sa napuyat tayo sa kakabang, natalo ang Gilas Pilipinas mga bay sa score na 95-87. Simula pa lang ng game, tinambakan na ng Chinese Taipei itong pambato nating Gilas Pilipinas mga bay. Medyo nahirapang humabol and mag-dictate ng pace ng laro yung Gilas Pilipinas mga bay. Talagang inunahan na sila ng Chinese Taipei simula pa lang ng first quarter. Dumikit tayo, I think nababa natin sa 6 or 7 points yung lamang, pero by the end of the fourth quarter talagang wala. Kinapos tayo sa dulo. So final score 8 points yung lamang ng Chinese Taipei, 95-87. And talagang lumakas din yung Chinese Taipei ngayon mga bay, dahil sa kanilang mga line-up, mga bago sa line-up nila. So medyo nahirapan din talaga yung Gilas Pilipinas ngayon. Nakakapanibago na hirap na tayong manalo ngayon sa Chinese Taipei. Dati yung mga ibang teams natin katulad nitong Chinese Taipei, Japan, Lebanon, tinatalo-talo lang natin to dati nang walang kahirap-hirap. Pero ngayon talagang ang laki na ng in-improve. Nauna na dyan yung Japan, yung Lebanon, and ngayon naman ito ng Chinese Taipei na kamakailan lang natatalo pa natin sila. Kahit nga yung mga collegiate national team, collegiate team natin, natalo yung national team ng Taipei. Pero ngayon, hirap na yung Gilas Pilipinas dito sa Chinese Taipei. So, check natin yung box score guys, yung stat sheet, yung bakit natalo yung Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei. So, sa Chinese Taipei guys, yung leading scorer nila dito is si Ying Chun Chen. Ito yung parang veteran guard nila guys. Yan, kung makita nyo sa points, 34 points. Grabe yung pinakawalan ng taong to. Check natin yung sa 3 points made niya. Yan. So, 3 points made niya is 6 out of 8. Yan. Ganyan katindi yung naging player. Medyo hindi nila na bantayan na maigi itong si Ying Chun Chen. Actually, tagal na itong naglalaro. Nung mga tinatalo-talo natin yung Chinese Taipei dati, naglalaro na to. Ito nga yung kung matatandaan ninyo, ito yung tinirahan. Ito yung naging dahilan kung nung buzzer beater 3 ni Nieto ng Ateneo versus ito. Ito yung sinisi dati ng coach ng Chinese Taipei na sinabihan siyang imintis yung free throw para hindi na makapag 3 points pa, mabalik sa Ateneo yung bola, pero sinut niya, and ang naging resulta nun, nakapag 3 points si Matt Nieto, and natalo ng Ateneo, yung collegiate team natin, yung national team ng Chinese Taipei. So ito yun siya guys, kung matatanda ninyo, ito yung player na yun na talagang sinisi ng coach, pero matagal na to sa team nila, and talaga ngayon sa laban ng Gilas, talagang umusbong yung laruan niya. 34 points ba naman. Yan. Mapapansin nyo din, yung Hinton brothers nila, si Robert may 14 points. 14 points yata sila. Saan na yung isang kapatid niya? Hindi natin nakita dito. Pero maganda din naging performance sila. Yan, si Robert Chang Hinton, and then si Adam. Yan, si Adam is 4 points, si Robert is 14. So itong si Robert, ito yung medyo maangas dito sa magkapatid na to, Malaki din yung naging magaling yun to. Ito din yung mga bagong recruit ng Chinese Taipei, kaya medyo nahirapan din yung Gilas Pilipinas. Tapos aside pa dyan, meron silang bagong naturalized player. Yung sentro nila talagang medyo kinain yung sentro natin, si Brandon Gilbick. Yan, 16 points siya. Medyo na hindi umobra si Fajardo, talagang
sina Pardo at Japet and si EJ Edom, wala nagawa dito kay Gilbeck. Hindi natin alam, medyo pangit yung naging laro ni Fardo. Hindi natin alam kasi kakagaling lang nila sa championship ng PBA All Filipino Cup, baka pagod diretso dito sa FIBA Asia Cup. Pero wala, nahirapan. Yan, almost perfect yung field goal niya, no? Nakikita ninyo, yung free throws 8 out of 10. Dalawa lang yung minintis. Yan. Tapos yung isa pang player na dito, ito si Muhammad Al-Bashir. Yan. Ito, local player to nila, guys. Actually, hindi naman siya naging ganon ka-effective. 5 points lang siya. Yan. Pero, I think sa depensa siya bumawi. Yan. Etong player na to. Tapos, si Ting Chin Lin with 14 points din. Yan. Yung isa sa mga local din nila na pumutok din yung laro. Ngayon naman, punta tayo dito sa Gilas, Pilipinas. So, check natin kung paano, ano nangyari, bakit tayo natalo. Yan. So, ang leading scorer natin dito is I think si Scotty Thompson, Dwight Ramos, si Kevin Kiambao. Yan. Si Justin Brownlee pa rin yung leading scorer natin dito, guys. Yan, 19 points. Okay. Pero, ang second leading scorer natin dito, si Kevin Kiambao with 17 points. Okay. Partida, guys, itong 17 points ni Kevin Kiambao for second half lot to. Okay, second half na siya pinaglaro. Maraming ang nag-comment at nagalit dito kay Team Con kung bakit hindi nga pinalaro ng maaga itong si Kevin Kiambao. Kasi kung pinalaro ng maaga to si Kevin Kiambao, baka nakahabol pa tayo kagad-agad sa Chinese Taipei. Pero hindi, second half na siya, hindi natin alam kung bakit ganun yung nangyari. 17 points, so baka sa next game, dahil sa performance ni Kevin Kiambao dito, baka maaga siyang ipasok ni Coach Tim Con. And inamin naman ni Tim Con na talagang nagkamali siya sa rotation ng players after ng talo nila. Ayan. Isa pa sa mapapansin nyo, si Justin Brownlee, hindi na siya ganun talaga iba na yung laruan niya. Hindi na siya ganun ka-effective. Okay? Hindi na siya yung parang Justin Brownlee na dati na nagbubuhat talaga ng Gilas Pilipinas. Ngayon, hindi na. Iba na yung laruan ni Brownlee. Tapos isa pa din sa inaano ng mga fans is si Carl Tamayo. Yan, hindi rin siya ganong nabigyan ng playing time, 6 minutes lang. Yan, and 0 points. So hindi rin siya masyadong na-utilize. And isa pa sa pinagtataka ng ng mga Gilas fans is itong si Japet Aguilar, kung bakit nandito pa rin to sa lineup. Dapat kasi pinalitan na to ng mas efficient na post 4 natin na big man. So maski na ako nagtataka kung bakit nandito pa si Japet Aguilar sa lineup na to. Sayang yung spot niya eh. Okay. So the rest, sina Dwight Ramos nag-perform din. Scotty Thompson nag-perform. Yan. Ayun nga, Junmar Fajardo, guys, 2 points lang. Yan, nangyari kay Abay, 2 points lang. Kakalaro. Marami nagsabi na kakalaro ng Dota. Hindi na naka-perform ng maayos. And isa pa to, CJ Perez, 5 minutes, 0 points. Yan. So, itong dalawang to, baka marami ang nagsasabi, baka pagod galing sa finals ng PBA, pero wala. Para pang PBA lang talaga yung laruan nila. Especially si Fardo, nag-expect pa naman tayo na kaya niyang sabayan si Gilbeck, yung naturalized player ng Chinese Taipei. So, ayun guys, abangan natin what's next para sa Gilas Pilipinas. May pag-asa pa ba tayong makapasok sa next round ng FIBA Asia Cup? Ang sagot dyan is mababa yung chance and depende sa next game natin. Bakit mababa ang chance? Kasi yung next game natin is kontra sa New Zealand and ang sunod nun is kontra sa Iraq. Ang problema nito, itong laban natin sa Chinese Taipei is very crucial to kasi yung top 2 teams lang yung mag-advance. So dapat matalo natin, ang goal dapat natin dito sa group natin is matalo yung Chinese Taipei and yung Iraq. Kahit na matalo tayo sa New Zealand dahil sobrang hirap talunin ng New Zealand. So next game nila is New Zealand. Kung manatalo sila sa New Zealand, laglag na yung Gilas sa knockout stage ng FIBA Asia Cup. Okay, so kung mananalo sila sa New Zealand and matalo nila yung Iraq, may chance pa silang umabante sa next round
kung matatalo ng New Zealand yung Chinese Taipei para mag triple tie 2-1 yung Chinese Taipei and New Zealand and Gilas, and posibleng sa quotient system ang pumasok is yung New Zealand and yung Gilas Pilipinas. Yan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood.